May pangyayari noong mga bata kaming magpipinsan na hindi namin maipaliwanag. Yun ang dahilan kung bakit ayaw naming magstay kila lolo, lalo na sa likod bahay. Maraming alagang kambing, baka, manok at aso sila lolo. Noon akala nila ninanakaw yung mga manok niya kasi lagi siyang nawawalan. Hindi tuloy siya makapagparami ng mga native niya. Isang araw, dinala kami nila mama doon kasi fiesta. Tapos makiki-alumni sila nila uncle. Maaga pa noon, mga 9:00 pa lang ng umaga. Si Lolo at Uncle James nagluluto ng handa sa kusina. Kaming magpipinsan naman naglaro na agad sa likod. Una, nagtaguan kami, tapos habulan. Hanggang sa mapagod kami, inutusan namin si Kara, yung pinakabata sa aming magpipinsan, na kumuha ng malamig na tubig sa loob. Habang naghihintay kay Kara, ibinida ni Ate Kayla yung relong padala sa kanya ng papa niya. Kita namin yung oras noon, 10:34. Tapos sa hindi namin malamang dahilan, napatitig kami dun sa imbakan ng kahoy na panggatong ni Lolo. Open lang naman yun, walang kahit na anong nandun bukod sa mga kahoy, tapos sa gilid yung palakol. Ang naaalala ko nun, biglang tumahimik. Hindi na namin rinig yung boses ni Lolo at Uncle, pati yung tunog ng mga hayop at mga kapitbahay na nagluluto din. Tapos, dumaan si Brutus, yung alagang Belgian ni Uncle James. Dumaan siya dun sa harap ng imbakan ng mga panggatong. Nung mapatapat na siya sa gitna, ang kita na lang namin sa kanya yung kalahati niya. Hindi na namin kita yung ulo niya, pati yung dalawang paa niya sa harapan. Nagkatinginan kaming magpipinsan noon. Lahat kami nagtataka na papunta na sa takot. Tapos napakaripas na kami ng takbo papasok sa loob ng bahay. Nung marinig namin yung iyak ni Brutus, tapos parang may marahas na humila sa kanya. At nawala na ng tuluyan ng buong katawan niya. Takot na takot kami noon, pero hindi namin masabi kila Lolo yung nangyari. Kahit pa nung hinahanap na ni Uncle si Brutus nung hapon. Kahit nung umiiyak na siya, hindi pa rin namin magawang magsabi sa kanya. Tapos kinabukasan, nagising kami ulit sa pag-iyak ni Uncle. Doon kasi mismo sa tapat ng imbakan ng panggatong, nakita niya si Brutus. Pero wala nang buhay at luray-luray na ang katawan. Si Uncle James ang bunso nila mama, pero siya ang pinakamatangkad sa kanila. Kaya lahat silang magkakapatid ang kailangang umawat kay Uncle para hindi siya magwala sa labas. Medyo kumalma lang siya nung si Lolo nang makiusap sa kanya. At sa huli, kami ang umaliw kay Uncle. Kung ano-anong pinanood namin noon na pelikula, tapos nangako kami sa kanya na hahanap kami ng magiging bago niyang alaga. Pero pinapangako siya ni Ate Kayla na dapat sa loob na lang ng bahay at hindi na pwedeng lumabas yung mahahanap namin. Kinagabihan nun, naisipan naming sumilip-silip sa likod bahay. At bandang 10:00, napansin namin na may 6 na pusa ang nakatambay na sa harapan ng imbakan ng panggatong. Naka-semicircle na sila doon, parang may binabantayan. At hindi kami nakatulog ng gabing yun nung makita naming eksaktong 10:34 ulit na mula sa kawalan, may napakalaking kamay na may mahahabang mga kuko ang lumalabas. Pinipilit naming tawagin yung mga pusa. Kinakawayan namin sila. Kasi ayaw naming marinig kami nung nilalang na papalabas. Pero alam namin na kaway lang naman ang ginagawa namin . Hindi talaga kami mapapansin ng mga pusa. Pero kaya kami tumigil sa pagkaway dahil unti-unti nagigets namin yung ginagawa ng mga pusa. Binabantayan nila yung parang portal.
yung nilalabasan nung nilalang na may malaking kamay. Sabay-sabay kasi silang umangil at bigla na lang nawala yung malaking kamay. Pero hindi pa rin umalis yung mga pusa doon. 10:40 na nung umalis sila. Sa sumunod na gabi, andun na naman sila. Kaya sa murang isip namin nun, alam na namin na may idadagdag na kami sa bagong aalagaan ni Uncle James. Mga pusa. Nung mag-high school na ako, madalang na ako makadalaw kila lolo. Medyo panatag na rin ako noon na wala nang makalulusot sa kung anumang portal na yon. Dahil naparami na ni Uncle James yung nahingi naming pusa nila Ate Kayla. Hindi na rin nawawalan ng manok si lolo. Kasi nakabantay na yung mga pusa ni Uncle James. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam nila Ate Kayla kung kaninong mga pusa yung nakita naming nagbabantay nung gabing unang beses naming makita yung malaking kamay. Pero kasi, kahit na marami ng pusa si Uncle James, hindi pa rin umaabsent yung mga ojing pusang yun sa gabi. Tuluyan na sanang mawawaglit sa isipan naming magpipinsan yung tungkol doon at kay Brutus. Kaya lang, isang summer vacation ulit. Fiesta na naman kila lolo. Ginising ako ni mama at minadali akong magbihis. Tumawag kasi si Auntie Maylin, mama ni Kara. Nakila lolo sila at umiiyak si Auntie. May kumuha raw kasi kay Kara at narinig daw nila ang sigaw nito na humihingi ng tulong. May ASD si Kara, kaya kahit nadalaga na siya sa panahong nangyari to, asal bata pa rin siya. Pero nakaka-function naman siya ng maayos. Magaling siya magluto, artistic, halimaw sa math, at si Kara ang pinakamalambing na taong kilala namin. Kaya hindi kami papayag na magpipinsan na hindi siya makabalik. Sabay-sabay kaming napamura nila Ate Kayla nang malaman namin na wala yung mga pusa sa bahay dahil kinuha ng mga taga-center. Kakapunin daw kasi sila. Lahat ng pusa sa buong barangay, alaga man o gala, kinuha nila. At sa isang araw parawang balik. Nagtaka na kami nun. Kasi bakit? Tsaka ang tanong ko nun kila Ate Kayla, paano nilang nahuli pati yung mga pusang gala? Naisip na namin noon na may hindi tama. Kaya nagpaiwan kami ni Ate Kayla sa bahay habang yung iba naghahanap sa iba't ibang lugar. Halos lahat din ng kabarangay nila lolo tumulong sa paghahanap. Maliban sa isa, si Mang Samson. Akala niya siguro walang tao sa bahay ni lolo, kaya tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob ng bakuran at nagtungo agad sa likod bahay. Naisipan na naming lumabas ni ate nang makita siyang nakatulala lang sa harapan ng imbakan ng mga panggatong. Kinompronta siya ni Ate Kayla. Pinipigilan ko nga nun si ate kasi baka isipin ni Mang Samson na baliw siya. Kaya lang hindi yun ang nangyari. May alam si Mang Samson tungkol sa portal. Sinadya nilang kunin lahat ng mga pusa dito. Ang mga pusa lang ang nag-iisang dahilan kung bakit hindi sila makatawid sa dimensyon natin. Sabi ni Mang Samson na napansin kong nanginginig ang mga kamay habang nagsisindi ng yosi. Kung wala ang mga pusa, makakalabas na sila. Umalis na kayo dito. Sabi niya ulit saka siya nagmamadaling umalis na. Pagkaalis niya, hindi kami mapakali ni Ate Kayla. Tingin kami ng tingin sa oras. 8:00 na ng umaga. May 2 oras sa 34 na minuto na lang kami. Hindi namin alam kung paano sasabihin kila lolo. Kung paniniwalaan ba nila kami.
Tapos pareho kaming nainis sa mga sarili. Kung bakit kasi hindi namin kwento sa kanila yung nakita namin noong mga bata pa kami. Malay ba namin kung naniwala sila, 'di ba? Siguro hindi makukuha si Kara. Hindi sana kami problemado ngayon. Hanggang sa naiyak na lang kaming dalawa. Tapos may narinig kami. Halos madapa kami sa pagmamadaling lumabas. Para kaming nabunutan ng tinik nung makita yung dalawa sa 7 pusa ni Uncle James. Nilapitan namin sila at dun namin nakita yung mga sugat nila. Pareho silang may butas sa gilid ng leeg na singlaki ng benching ko. Pumasok ako ulit sa loob ng bahay at hinanap yung first aid kit ni Lolo. Saka kinuha ko na rin yung wall clock. 10:29 na. Hindi katulad dati na mailap sila sa amin. Sa mga oras na yun, hinayaan nilang mahawakan namin sila. Mabilisang nilapatan ni Ate Kayla ng gasa ang mga sugat nila. Tapos pagkadikit ng tape, parang tinutulak na nila kami palayo sa kanila. Palayo sa harap ng imbakan. Makukuha niyo ba si Kara? Buhay pa ba si Kara? Tanong ko sa 2 pusa, pero syempre hindi sila sumagot. Pagpatak ng 10:34, sabay silang tumalon sa hangin at nawala. Mahigpit kaming naghawak kamay ni Ate Kayla. Ganoon na naman, sobrang tahimik na naman ang buong paligid. Pero bigla na lang may bumundol sa akin. Paglingon ko, si Uncle James, nanlalaki ang mga mata niya. Saan? Bert, saan napunta si Moshi at Uishi? Mangha niyang tanong. Nang bumalik na ang ingay sa paligid, inaya namin sa loob ng bahay si Uncle James at kwento sa kanya lahat, mula umpisa. Ang dami kong naging alagang aso. Kalahati sa kanila nawala. Akala ko pinulutan ng mga tarantado. Putang inang yan. Sabi ni Uncle pagkatapos naming magkwento. Pero maililigtas naman siguro nila Moshi si Kara, di ba? Di ba? Tsaka masamang damo sila Moshi. Makakabalik sila kasama si Kara. Kayang-kaya nila yun. Basta kaya nila yun. Ang nagawa na lang namin ni Ate Kayla, hawakan si Uncle sa kamay. Kasi katulad niya, yun ang gusto naming mangyari. Naligtas si Kayla at ang 2 pusa. Yun na ata ang pinakamahabang paghihintay na nagawa namin sa tanang buhay namin nila Uncle. Hindi kami umalis ng bahay. Kaming 3 ang nagpresintang magluto. Sila Allison naman, yung mga ibang pinsan ko, ang nagpresintang kumuha ng mga pagkain sa bahay. Pabalik-balik sila para lang makibalita sa amin. Masaya rin sila na naniwala si Uncle. Na kahit papaano, hindi na lang kaming mga bata sa pamilya ang may alam. Ipinasa na rin ni Ate Kayla ang pagiging leader kay Uncle. Siya na ang pinagdidesisyon sa mga gagawin. At sabi nga ni Uncle, mag-focus muna kaming lahat kay Kara. Pag naibalik na nila Moshi si Kara, sa kanya hahanapin ang iba pang mga pusa. Naniniwala naman kami kay Uncle. Sobra kasing mapagmahal siya sa mga alaga niya. Hahanapin niya talaga sila. Lalo at tanda niya ang pagmumukha ng mga taga-center. Nang magdadapit hapon na, parang sinisilihan na ang puwet naming 3. Hindi na talaga kami mapakali. Medyo nabwisit pa nga sa amin nun si Lolo na umuwi para magpahinga ng konti. Hindi kasi kami mapirmi sa isang tabi. Pero sinenyasan lang kami ni Uncle na wag na lang itong pansinin. 8:00 ng gabi, umuwi si Mama para ayain si Lolo na mag-drive sa Kapitolyo.
Meron kasing nag-report sa police station na may nakitang pag-alagalang babae sa sentro. At based sa description ng tumawag, parang si Kara. Siyempre kahit konti, nabuhayan kami. Kung si Kara nga talaga yun, walang problema. Di magfo-focus na lang kami sa paghahanap sa mga pusa. Kaso, pagdating ng alas 10:34, lumitaw si Kara sa harapan ng imbakan. Bago siya matumba, nasalo siya ni Uncle na sinigawan agad kami ni Ate Kyla na tumawag ng tricycle. Para kasing naligo sa dugo si Kara. At sa magkabila ang braso niya, akay niya si Moshi at Uwishi. Taranta kaming sumunod sa utos. Yung mga kapitbahay naman na nakarinig sa amin, nagsitalunan at pumapalakpak nang malamang bumalik si Kara. Nagsipasok pa nga yung iba sa bakuran para tulungang akayin si Kara. Kaso, walang kahit na anong sugat si Kara. Yung dugo sa kanya ay galing kila Moshi at Uwishi. At paulit-ulit na sinasabi to ni Kara. Niligtas nila ako, Uncle. Sorry po. Imbis na sa ospital, nangalampag kami ng vet clinic. Nagtamo ng malalalim na kalmot sila Uwishi. Pero pinauwi na kami ng vet. Tatawagan na lang daw niya kami kung magka-problema. Sabi niya, malalalim yung kalmot pero malakas ang paniniwala niyang makakasurvive yung mag-inang pusa. Pagka-uwi namin, yung sasakyan ni Lolo nasa harapan na. Tapos maririnig mula sa loob yung iyak nila Mama. Pagpasok namin sa bahay at mapatingin silang lahat kay Kara, nanlalaki ang mga mata nila. Tapos si Lolo kumuha ng bimpo, binasa niya yun at lumapit siya kay Kara. Pinunasan niya ang mukha nito. At sa unang pagkakataon, nakita naming umiyak si Lolo. Ito ang kwento. May isa pang Kara ang nakita sa may sentro. Siyempre, ang saya-saya nila Mama. Kaso, habang naggagas si Lolo nung pauwi na sila, bigla na lang nawala yung Karang yun. Nagtinginan kami nila Uncle at sabay-sabay na napahaplos sa mga braso. Nangingilabot kami. Kasi may gumaya kay Kara. Malamang kung hindi siya nailigtas nila Moshi, yung gumaya sa kanya tuluyan na siyang papalitan. Malilin lang na kami nito ng tuluyan. May napagtanto din kami sa mga oras na yon. May nakatawid na sa portal. Matagal na. Sigurado na rin kami sa mga oras na yon na yung kumuha sa lahat ng mga pusa sa barangay ay mga nakatawid sa portal sa harapan ng imbakan. Siniguro ng mga itong walang nakabantay sa paglabas ng iba pa nilang mga kasama. Tama si Mang Samson. Yung mga pusa lang ang pumipigil sa kanila. At katulad sa ipinangako ni Uncle James, nang masigurong okay na si Kara, pagputok ng liwanag kinabukasan, hinanap namin sa center ang kumuha sa mga pusa. Isinama namin yung ibang kabarangay nilang namimiss na rin ang mga alaga nila. Kaya nang makita nila yung 3 health worker na kumuha, binomba nila ng mga tanong. Lalo na si Uncle na halatang nagpipigil lang ng galit. Kaya lang, yung pinaka-head na doktor sa center, pumagitna. Ay, wala pong ganoong nangyari. In fact, itong sila Celine, kagagaling lang sa katatapos na volunteer campaign ng Kapitolyo para sa mga remote barangays dito sa atin. Kaya imposibleng sila yun. Pagkarinig namin nun, bumalik sa amin ang kwento nila Mama. Yung nakita at nakasama nila sandaling isa pang Kara. Yung mga nakalabas sa portal, kaya nilang manggaya ng anyo. Wala na yung mga pusa. Sila Moshi at Uwishi na lang ang natira.
Talagang galit na si Uncle James pagka-uwi namin galing center. Nahawa na rin sa galit niya yung ibang mga kabarangay nilang nakunan din ng mga pusa. Hindi nga lang katulad ngayon, noon, hindi pa gaanong nabibigyan ng halaga ang buhay at karapatan ng mga hayop. Kaya walang nakaisip na magreklamo sa mga pulis. Pagdating namin sa bahay, naabutan namin si Kara sa likod, sa harapan ng imbakan. At may isang pusa at 4 na kuting siyang nilalaro. Uncle, kuya, ate, tingnan niyo, andito na sila pagkagising ko. Gutom na gutom sila kaya pinakain sila ni Lolo. Ay, tapos uncle, tumawag po yung vet. Stable na sila Moshi, pero bukas pa raw sila pwedeng iuwi. Bungad sa amin ni Kara. Umalis agad si Uncle noon. Nakalimutan niya ang tungkol kila Moshi. Kami namang magpipinsan, panatag kahit mag-aalas 10 na. Hindi rin namin sinaway si Kara. Ang totoo pa nga tumambay din kami sa harap ng imbakan. Pagpatak ng 10:34, nakarinig kami ng alulong na tila ba galing sa napakalaking aso. Alam namin na galing yun sa kabila, doon sa portal. Alam ng nilalang o ng mga nilalang na hindi pa rin sila makakatawid dahil may mga bantay pa rin. Pagbalik ni Uncle, kwento namin sa kanya ang narinig. Inaya naman niya kami sa kwarto niya. Nilagay niya sa kahon yung mga kuting at yung nanay nasa balikat niya na. Uncle, may sasabihin po ako. Sana maniwala ka po. Sabi ni Kara pagkaupo niya sa kama ni Uncle. Napatingin naman kaming lahat sa kanya. Hinihintay na magsalita siya ulit. Pero laking gulat namin nung bigla siyang lumabas ng kwarto. Napakamot na lang tuloy kami ng ulo. Kaso nung pagbalik niya, hawak niya na ang isang picture frame. Tapos tinuro niya yung babaeng nandoon kasama ng isang lalaki. Uncle, sino to? Nakita ko siya dun sa kabila Kasama ko siyang nagtago. Tapos sabi niya kamukha ko raw si mama ko. Tapos uncle, umiiyak siya, niyayakap-yakap niya ako. Siguro natatakot siya. Pero uncle, nung nasundo na ako nila Moshi, hindi naman siya sumama. Hindi na raw pwede. Napatulala si Uncle kay Kara. Hanggang sa napansin naming umiiyak na siya. Kami naman ni Ate Kayla nagkatitigan. Sa amin kasing magpipinsan, kami na lang ni Ate ang nakakita kay Lola. Si Lola yung tinuturo ni Kara. Si Lola, na buong akala ng lahat iniwanan sila Lolo. Akala nila inabando na sila nito. Alam nyo, yung sa kabila parang ganito rin. Kamukha ng bahay ni Lolo pati yung lugar. May mga tao din sa mga bahay pero hindi sila lumalabas. Silip-silip lang sila sa mga bintana. Pero yung mga bahay dun, sira-sirang version ng mga bahay dito. Tapos Kuya Bert, alam mo, ang hamog-hamog doon parang sa Baguio. Tapos ang palatandaan ng babae pag asa paligid na yung mga monsters, mabaho. Alam mo yung amoy nung patay na daga sa bahay nyo? Ganun kuya. Tapos kilala kayo ni Ate Kayla nung babae. Tawa-tawa siya nung sabi ko matangkad tsaka malaki ka na Kuya Bert. Sabi niya kulang ka sa buwan kuya. Singlaki ka lang daw noon ng bote ng papa. Umiiyak pa nga raw si Tita Nena nung pinanganak ka kasi akala nila mamamatay ka sabi ko hindi mamamatay si Kuya Bert kasi matapang siya. Tapos, alam nyo, sila Moshi at Uwishi, nagsasilita sila doon sa kabila.
Natakot ako pero konti lang. Tapos ang laki-laki nila, parang times 3 sa laki ni Brutus. Pinasakay pa nga ako ni Uwishi sa likod niya Pero bakit ganun, Kuya Christian? Bakit pagtawid namin dun sa butas, bakit lumiit na sila? Nilapitan ko si Uncle nung lumapit si Kara kay Christian, sa kuya niya, para magkwento pa. Yumakap naman sa akin si Uncle at tuloy-tuloy nang umiyak. Hinagod-hagod naman siya ni Ate Kayla sa likod. Alam kasi naming dalawa na kung may pinakagalit kay Lola kila Mama, si Uncle yon. 10 taon lang ang tanda ni Uncle sa akin. 7 taon ako nung mawala na lang si Lola. 17 naman nun si Uncle. Hindi na siya ulit pumasok nun sa university sa galit niya kay Lola. Nakailang ulit kasing sinubukan ni Lolo na kitlin ng sarili nang mawala si Lola. Kaya binantayan niya si Lolo. Nung maging okay na ulit si Lolo, hindi na talaga siya nag-aral. Naaalala ko pa yung nakikiusap sila Mama na mag-aral siya ulit. Ang sagot ni Uncle, ayaw niya. Kaya lang naman daw talaga siya nag-college kasi yun ang gusto ni Lola. Bakit pa raw niya tutuparin ang kagustuhan nito gayong iniwanan sila? Bert, sinumpa ko si Mama. Sabi ko maghihirap siya. Ayun, nagkatotoo. Nandun pala siya sa kabila Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Pero dama ko rin naman kahit papano yung sakit na nararamdaman niya. Kaya nang ayain niya ako na pumasok sa portal, kahit alam kong pwede ko yung ikamatay, hindi ako tumanggi. Ang kaso, habang naghihintay kami ng gabing yun, tumawag yung vet. Nawawala raw sila Moshi. Siyempre, takbo agad kami papunta sa gate. Kaya lang, nung malapit na kami sa gate, natigilan kaming pareho ni Uncle. Doon kasi sa may pader, andoon sila Moshi. Nakatingin sila sa aming dalawa. Nanghuhusga ang mga mata. Tapos, may munting boses sa utak ko ang nagsasabing, anong katangahan ang naiisip yung gawing mag-Uncle? Bago kami mahiga ni Uncle ng gabing yun, sinabi niya rin sa akin yun. Narinig niya, may bumulong sa kanya. Sabay tuloy kaming napatingin kay Moshi na nakatingin na pala sa amin. Nang sumilip kami sa bintana, si Uwishi, kasama yung bagong saltang pusa na pinangalanan ni Karang Athena, nakabantay silang dalawa sa harapan ng imbakan. Oo na, hindi na kami tatawid sa kabila. Sabi ni Uncle kay Moshi, sabay buhat sa pusang atribida. Hindi ako mapakali nang malamang hindi naman talaga umalis si Lola, katulad ng inisip namin noon. Ayokong tanongin si Lolo kasi ayokong bumalik yung lungkot, sakit, at lalong-lalo na yung depression niya. Ayoko rin kay Mama kasi ayoko ring malungkot siya. Kaya dahil sa nalaman namin, mas naging close kami ni Uncle James. Dahil nga bata pa ako nung mawala si Lola, may mga detalye akong hindi alam sa pagkawala niya. Ayon kay Uncle, umaga nang mawala si Lola. Pero ang naisip pa ni Lolo nun, nagpunta lang siya kay Auntie Jasmine. Baby pa kasi nun si Kara At madalas tinutulungan siya ni Lola sa pag-aalaga kay Kara. Kaya lang pagdating ng gabi at wala pa si Lola, pinuntahan ni Lolo kay Ante at doon niya nalamang wala si Lola. Hindi ito nagpunta doon. Katulad sa pagkawala ni Kara, naghanap si Lolo at sila Mama. Kasi ang naiisip nila noon dinukot si Lola. Kompleto naman kasi ang mga damit at gamit niya. Kaya lang hindi na talaga siya nahanap. Hanggang sa magsimula ang usapan na nilayasan sila ni Lola dahil pagod na ito sa hirap ng buhay nila. Pagtagal, nag-level up ang tsismisan. Sumama na raw ito sa kapenpal niya.
Parang doon na naapektuhan si Lolo. Uso pa kasi noon ang penpal. At bago mawala si Lola, madalas maghatid ng sulat ang kartero sa bahay. Sabi ni Uncle, kung merong hindi naniwala sa chismis na yun, si Mama at Auntie Nena. Hindi daw yun magagawa ni Lola sa kanila, lalo na kay Lolo. Nasa British Columbia kasi ang kapatid ni Nanay. Sa tingin nila ate, siya ang kasulatan niya. Pero dahil nga hindi rin sila sigurado kung siya ba talaga, hindi rin yun nakatulong. Mas hindi nakatulong na mula nang mawala si Nanay, ni isa sa mga kamag-anak niya, kahit yung kapatid niyang yun, hindi na kami kinausap. Sabi-sabi pa nga ng ibang mga tao, baka kapatid niya pa ang nagreto sa kapenpal niya. Ayaw kasi ng pamilya niya kay tatay. Kwento ni Uncle James. At eto pa, nagulat ako nung malamang yung bahay at lupa kay Lola. Dalawa lang kasi silang magkapatid at dahil si Lola ang panganay at may pamilya, sa kanya yun napamana. Nang mawala din si Lola, yung magulang nila, nag-migrate na agad sa Canada. Yun umano ang dahilan kung bakit na-depress si Lolo. Naniwala na siya sa mga sabi-sabi na iniwanan na nga siyang tunay ni Lola. Uncle, tingin mo ba may alam sila? Yung pamilya ni Lola tungkol sa portal? Tanong ko. Kung may alam sila, sana hindi na lang nila binigay ito kay Nanay. Bert, si Lolo at Lola, mahal na mahal si Nanay. Kung may alam sila tungkol sa portal, hindi sila papayag na malapit si Nanay doon. Sagot ni Uncle. Pero hindi pa rin ako kumbinsido nun. Kaya nang sabihin ni Uncle na nasa kanya pa yung huling sulat ng kapatid ni Lola, pinakuha ko sa kanya at kinopya ko ang address. Saka ako sumulat agad. Nagpakilala ako at kinento ko lahat yung mga nangyari. Nagagalit si Uncle noon. Baka daw isipin ng kapatid ni Lola na baliw ako. Baka raw makarating pa raw kay Lolo at ma-depress siya ulit. Ako naman ang sumulat, Uncle eh. Tsaka ang dali lang namang mag-deny. Relax ka lang. Sagot ko. 4 na buwan ang hinintay naming dalawa bago sumagot si Elvira, yung kapatid ni Lola. Sa loob ng 4 na buwan, makailang ulit na may nanubok na manlason kila Moshi. Napansin kasi ni Lolo na halos linggo-linggo mula nang makabalik si Kara, may namamatay siyang manok. Tapos sila Moshi ayaw kumain sa labas. Doon na sila sa dining room kumakain. Kwento pa ni Uncle, hindi rin sila lumalabas sila Moshi para maglaro kung hindi siya kasama. Lalabas lang sila pag 10:34 na. Isang gabi, doon ako natulog sa kanila. Lumuwas kasi ng Maynila sila Mama at dahil parang figurine ang tingin sa akin ni Mama, ayaw niya akong maimong mag-isa sa bahay. Pagpatak ng 11:00 ng gabi, naaya namin si Lolo na manood ng pelikula. Kaya pinasok namin sa kwarto niya yung VCD. Maalinsangan kasi noon, sa kwarto lang ni Lolo may aircon, 'di ba? Para-paraan. Pero mabuti na nga lang at hindi ko pala masyadong naisara ang pinto. Kaya narinig namin ng bahagya yung pag-angil nila Moshi at yung pagkabasag ng vase sa sala. Tumakbo agad kami palabas. May 2 lalaki ang pilit hinuhuli sila Moshi gamit ang mahabang tubo na may net. Napatulala sila sa amin. Kaya nasa pool ni Lolo yung isa ng Rambo niyang tsinelas. Sa kapal ba naman nun, talagang nahilo yung nasa pool niya. Kaya nadala namin siya sa barangay, habang yung kasama niya nakatakas. Kaladkad siya nun ni Uncle papunta sa barangay. Yung mga pusa, hawak ko yung mga kuting na medyo malalaki na. Si Moshi at yung nanay ng mga kuting na kay Lolo. Si Athena naman, nakasunod, ayaw pahawak. Pagdating sa barangay, hindi nagsasalita yung lalaki.
Kaya sabi ni Kapitan, dadalhin na siya sa police station. Sabi naman ni Lolo, susunod kami. Kukunin niya lang yung sasakyan. Isinama naman pa uwi ni Uncle James yung mga kuting. Nakasunod pa rin sa kanya si Athena. Naiwan naman sa akin si Moshi at Uwishi. Nagpaiwan kasi ako sa barangay hall. Nagkikwento ako sa mga meron doon. Kitang-kita namin noon na sinakay na nila Kapitan sa patrol yung lalaki. Nakatitig kaming lahat sa kanya. Tapos sa isang kisap mata, para siyang nalusaw at nawala. Nang ikwento ko yon kay Uncle, may naisip siya. Inaya niya ang buong pamilya kinabukasan sa tropa niyang tattoo artist. Nagpatato kaming lahat sa tadyang ng maliit na korteng pusa. Hindi ko pa rin alam magpahanggang ngayon paanong napapayag ni Uncle si Lolo at ang mga ate't kuya niya. Basta pumayag sila. Kung may social media na siguro noon, ang tawag sa ginawa namin family goals. Kaya nilang manggaya ng anyo. Takot sila sa pusa. Alam mo naman yan, Bert, di ba? Bakit sila gagamit ng net panghuli? Nung kinuha nila dati lahat ng mga pusa dito sa barangay, kami mismong may mga alaga ang naglagay sa mga cage sa sasakyan. Hindi nila sila kayang hawakan. Sugal tong tato. Pero palatandaan na rin natin sa isa't isa. Paliwanag ni Uncle. Tumango naman kami nila Christian. Tama si Uncle eh. At sa pangalawang pagkakataon, nagpapasalamat akong kasama namin siya. Nananiwala siya. Kasi kung kami-kami lang, hindi namin yun maiisip. Kung tutuusin kasi, mga bata pa kaming lahat nun. Mga batang mas napangungunahan ng takot. Maikli lang ang sagot sa amin ni Elvira sa haba ng sulat ko. Uuwi daw siya. Binigay niya ang address ng bahay nila dito sa Pilipinas. At sinabi niya ang petsa kung kailan kami dapat pupunta. Kami dapat ni Ian ang magkasamang haharap sa kanya. Nag-aalangan kasi si Uncle na umalis. Natatakot siyang baka may mangyari at may makalabas na naman sa portal. Kaya lang mas natakot ako kay Mama. Yung galit niya, oras na malaman niya ang pag-alis namin ni Ian. Kaya si Uncle pa rin talaga ang isinama ko. Maayos naman kaming tinanggap ng mga kamag-anakan ni Lola. Parang ang may fiesta ang daming handang pagkain. Natutuwa talaga ako noon. Pero si Uncle, masama ang gising. Pero hindi ko naman siya masisi. Nag-no contact ba naman lahat sa kanila pagkawala ni Lola eh. Medyo napatawa ko lang nun si Uncle nung sinabi ko sa kanyang pabulong na parang allergic ata sa jeans ni Lolo ang mga kamag-anak ni Lola. Lalo si Elvira kasi bahing siya ng bahing pagkarating namin katulad ng mga kamag-anak niya. Pagkatapos namin kumain, inaya agad kami ni Elvira sa balkon sa second floor ng bahay. Direct to the point siya agad. May mga nakalabas na sa portal. Tama kayo. Sinabi ko na rin yun kila Mama noong bata pa kami nila ate. Sinabi ko sa kanila na kaya madalas kaming mawalan ng alagang aso ay dahil may kumukuha sa kanila. Pero hindi sila naniniwala. Imagination ko lang daw lahat ng yun. Kahit na lang may dalawa kaming pinsan na nawala na lang na parang bula sa isang family reunion na ang venue sa bakuran namin. Doon sa inyo. Pinalo-palo pa nila ako noon nung sabihin kong may kumuha sa kanilang halimaw. Nagtanim ako ng galit sa kanila. Kahit kay ate. Hindi rin kasi siya naniniwala sa akin eh. Hanggang sa tumigil na lang yung mga ingay na naririnig ko. Akala ko rin noon, gawa lang talaga ng imagination ko lahat ng nakita at narinig ko. Kaya lang, nang matanggap ko ang sulat mo,
may napagtanto ako na sa mga panahong tumigil ang mga narinig at nakikita ko, nagkaroon na kami ng mga alagang pusa. Kung alam ko lang, sana hindi na ako pumayag ng ipamana nila mama at papa yung bahay at lupa kay ate. Pagkatapos niyang magkwento, inalalayan ko siya kasi nanginginig na siya. Tapos si Uncle James naman, ikinento ang mga nakita ni Kara. Maging ang balak naming pagpasok sa portal para makuha na dun si Lola. Akala talaga namin magagalit si Elvira eh. Pero nagulat kami nang gusto niyang sumama. Ipinipilit niya. Kaya wala na kaming nagawa. Nagplano kami kasama siya. Siya pa nga ang bumili ng mga baon naming pagkain. Tapos isang araw bago ang napag-usapang petsa na pagpasok sa portal, kinita namin siya sa mall na malapit kila Lolo. Sa kanya kami inaya sa tinuluyan niyang hotel at dun niya ipinakita yung baril. Kailangan daw kasi namin yun para sa proteksyon. Hindi kami nakapagsalita nun ni Uncle James. First time kasi naming makakita ng totoong baril. Kahit nga lang first time, alam naming pareho kung gaano yun kadelikado. At pareho ding hindi kami marunong gumamit nun. Kinabukasan nun, nag-outing ang buong pamilya. Pero hindi kami sumama ni Uncle. Kasi nga 'di ba, papasok kami sa portal. Nagdahilan ako nun na may project akong tatapusin. Pero nagulat na lang ako pagdating ko sa bahay ni Lolo. Imbes na si Uncle lang nga nandoon, naratnan ko si Kara. Nakasimangot siya habang si Uncle pakamot-kamot ng ulo. Bakit? Tanong ko. Nagpalusot din sa mama niya na masama ang pakiramdam sa akin iniwan. Pag alis naman ng ate, sumigla. Ayaw niya daw pumasok tayo ng portal. Ilang araw na daw kasi niyang naririnig si nanay na sinasabi sa kanyang huwag magtitiwala sa iba kundi tayo-tayo lang. Tayo, as in ako at kayong mga pamangkin ko lang. Sagot ni Uncle. Hindi katulad ni Uncle, alam ko kung paanong lambingin si Kara para masabi niya yung buong kwento niya. Inaya niya kami sa kwarto ni Lolo. Ayon sa kanya, sa kabila ng portal, naglalagi si Lola sa kwarto din na parang sa kwarto ni Lolo. Nakakausap niya raw minsan si Lola doon, pero madalas sa kwarto niya sa bahay nila. Kinikwentuhan siya nito ng kung ano-ano. Tapos nakwento naman niya kay Lola ang plano naming ilabas siya sa mundong yun. Lola, naririnig mo po ako? Kasama ko na po si Kuya Bert at Uncle James. Ikaw na magkwento, Lola, ha? Ang haba eh. Pagkasabi nun ni Kara, inilagay niya na sa tenga niya yung earphones ng Walkman at humilata na sa kama. Tinginan kami nun ni Uncle. Napapakamot na nga ako ng ulo nang may marinig akong magsalita. Parang nasa kulob na lugar. Labas. Sumisigaw na si Lola. Pinagbabantaan ng nagsasalita ng labas. Si Elvira. O mabuting sabihin, ang nanggagaya sa mukha ni Elvira. Lumabas kami ng kwarto maliban kay Kara na nakatulog na. Hindi na rin naman siya ginising ni Pek Elvira, short for Peking Elvira, na pinagpapasalamat namin ni Uncle. Ayaw naming mapano si Kara. Tama nang kami lang. Medyo nagtaka kami nang sa banyo na nasa gilid ng imbakan ng mga kahoy, kami pinapunta ni Pek Elvira. At unti-unti nabuhayan kami nang sabihin niyang andoon sa banyo ang portal. Hintayin na lang daw naming hablutin kami ng mga nilalang. Pigil na pigil naming ngumiti nun. Nakatutok pa rin kasi ang baril niya sa amin. Pero nabuhayan talaga kami ni Uncle. Kasi yung portal sa panahong yun wala naman na sa banyo, kundi nasa likuran niya na mismo. Kung may mahahablot, siya yun at hindi kami.
Ang kailangan na lang talaga namin gawin ay maghintay. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Moshi. At dahil pusa siya, hindi natunugan ni Peke Elvira na dumating siya. Pagkarating din niya, nagkaripol yung sa likuran ni Peke Elvira. Bumukas na yung portal at pumasok na doon si Moshi. Yun ang naramdaman ni Peke Elvira. Napalingon siya pero nakapasok na si Moshi. Ngumisi naman siya sa amin at sabi niya, "Nararamdaman ko na sila. Makakalabas na rin sa wakas ang mga kapatid ko." Pagkasabi niya nun, may malaking kamay ng pusa ang lumabas sa portal at hinablot siya. Maya-maya din ay umalingaw-ngaw ang 4 na magkakasunod na putok ng baril. Kami naman ni Uncle ay dumampot na lang basta ng kahoy at lumapit sa portal. Ang naisip kasi namin ay anytime lalabas na si Peke Elvira. Pero hindi na siya lumabas. May ibang sumilip. Hindi nagbago ang itsura ni Lola mula nang huli ko siyang makita. Siya yung sumilip. At sa likod niya, dinidilaan ng higanteng si Moshi ang kamay niya. Hinaplos lang kami ni Lola sa pisngi at pinalapit ng konti saka kami hinalikan sa noo. Maya-maya din ay pinalabas na niya si Moshi at bumalik na siya sa normal niyang laki. Hindi na ako pwede sa mundo natin, James. Babantayan ko na lang kayo hanggat kaya ko. Kayo ang gawin ninyo. Gumawa na lang kayo ng paraan para wala na silang ibang makuha pa, ha? Tango na lang ang naisagot ni Uncle. Ako naman umiiyak, ngumangawa na. Ang sakit kasi. Andyan na si Lola sa harapan namin nun pero hindi namin pwedeng hilahin. Yung inilabas niya kasing kamay at braso niya sa portal nang ma-expose dito sa atin, parang nagiging abo. Pero nang ibalik naman ni Lola sa loob ng portal, unti-unti naging buo ulit. Iyakan sila Ate Kayla nang maikwento namin lahat ng nangyari. Tapos nung puntahan namin si Lolo sa kwarto niya, naratnan naming umiiyak din siya. Magkayakap sila ni Kara. Pareho silang nakaupo sa sahig. Tapos yung kanang kamay ni Lolo, nakahawak sa pader ng kwarto niya. Akala ko anak, nababaliw na ako. Naririnig ko kasi ang nanay mong kumakanta dito sa ganitong oras. Pero anak, naririnig din pala siya ni Kara. Hindi ako nag-iisa. Sabi ni Lolo kay Uncle sabay yakap sa kanya. Iba nga lang sa alam namin ang pinaniniwalaan ni Lolo. Ang buong akala niya patay na si Lola at ang naririnig niyang kumakanta ay multo ng pinakamamahal niyang asawa. Para naman sa aming magpipinsan at kay Uncle James, mas okay na yun. Hindi na namin pinaliwanag pa kay Lolo kung ano yung totoo. Kahit naman kasi si Kara, hinahayaan siya sa paniniwala niyang yun. Kasi sa totoo lang, ang hirap talagang ipaliwanag eh. Kaya ang ginawa na lang namin, pag walang pasok, nandun kami kay Lolo. Kasama niya kami sa kwarto. Sasamahan siya habang magsisimulang kumanta na si Lola. Yayakapin siya pag magsisimula na siyang umiyak. Pag magsisimula na ring gumaralgal ang boses ni Lola. Alam namin, katulad ni Lolo, nakahawak si Lola sa pader ng kwarto. Nasa iisang kwarto sila. Pero, magkaibang mundo. Hindi na talaga namin nasabi kay Lolo ang totoo. Lalo at inirequest yun ni Lola. Tapos, sigurado kami na kung malaman niyang abot kamay niya lang si Lola, natatakot kaming baka dibdibin niya. O baka hindi niya kayanin yung totoo at mapano siya. O ang pinakamasakit sa lahat, baka puntahan niya si Lola. Makasarili kami, oo. Tanggap namin yun. Pero kasi sa mundong to na ang hirap mawalan ng isang magulang, kahit gaano ka pakatanda nang mangyari yun, mas mahirap kung pareho na silang mawawala.
Pero mula din nang mamulat kami sa katotohanan, hindi na kami natakot sa bahay ni Lolo. Lagi na kami doon. Sinasamahan namin siya. Kasama niya kaming umiyak pag maririnig ng pagkanta ni Lola. Kay Uncle James at sa amin lang siya nagkikwento ng tungkol kay Lola. Kung paano niya itong nakilala, paano siya na-fall, paano niya niligawan, at paano niya inalok ng kasal. Lagi din naming ipinapaalala sa kanya na hindi siya iniwan ni Lola. At ang lagi niya namang isinasagot ay, alam niya. Tapos mag-group hug na kami. Isang taon nang lumipas nang maisipan namin ni Uncle na puntahan yung tinitirhan nila Elvira at ng mga kapatid niyang nakalabas na sa portal. Kasama na namin noon sila Ate Kayla. Kaya lang abandonado na yung bahay. Ayon sa mga taga doon, 1 taon na rin mula nang umalis na lang bigla ang mga nakatira doon. Dagdag pa nung isa naming nakausap, wala silang anumang dala bukod sa mga damit na suot nila. Naubos na rin ng mga magnanakaw yung laman ng bahay bago pa malaman ng barangay. Wala na silang kahit anumang balita. Natakot kami noon pero kunti lang. Kasi marami pa rin sila eh. Pero kahit papaano medyo napanatag. Kasi alam namin kaya sila umalis ng agaran dahil natatakot silang matulad kay Elvira. Nang malaman namin yon, nag-brainstorming kami nila Uncle kung paanong magiging ligtas yung likod bahay. Hanggang sa may bright idea si Christian. Di ba, Uncle, may balak sila na ipataas tong bahay tapos mag-extension pa? Di ba, bahain naman dito sa atin? Di magtabon hanggang dun sa banyo. Mga 5 o 6 na patong ng hollow blocks yung taas. Tanggalin na yung imbakan ng kahoy. Tamad ka rin namang magluto sa pugon eh. Kaya nang mag-usap silang magkakapatid, yun ang sinuggest ni Uncle na approve naman kila Uncle Jackson. Napabuntong hininga kaming lahat noon. Tumalon-talon pa nga si Kara sa saya eh. Nagtataka nun sila mama pero hinayaan na namin. Kasi masaya din naman kami. Lalo at may mga maliliit na kaming mga pinsan na mahilig magtatakbo. Hindi na kami mai-stress sa pagbabantay sa kanila pag nasa likod bahay sila. Na ang lagi naming naiisip baka lumusot sila sa portal. Nang matapos ang bahay, napansin naming pati sila Moshi naging at is na. Hindi na sila nangaaway pag hindi sila makalabas agad pag pa 10:34 na. Lumalabas pa rin naman sila, nakabantay doon sa kinalalagyan ng portal, pero chill-chill na lang. Kung may makalabas man kasi, siksik na lupa at mga tipak ng bato ang bubungad sa kanya. Approve din kay Lola ang ginawa. Huli namin siyang nakita bago simulan ng bahay. Sumilip siya sa may portal. Nagbago na ang itsura niya. Magkasing tanda na ulit sila ni Lolo. Sabi niya sa amin, kaya daw siguro ganoon dahil nang iligtas niya kami kay Elvira, na-expose siya ulit dito sa mundo natin. Tapos, binigyan ulit kami ng takot ni Lola. Sabi niya natatakot siyang baka hindi lang yun ang portal dito sa atin. Sa tingin niya, yung parang pader na nagiging dibisyon ng mga mundo o dimensyon ay may parteng manipis, numipis o nasisira na. Kasi 'di ba nakakausap niya si Kara sa bahay nila mismo. Kaya pinag-iingat niya pa rin kami. At katulad ng bilin niya, hindi niya kami pinagtitiwala sa ibang tao. May nakwento din sa amin si Lola na yung mundo nga doon, katulad ng sabi ni Kara, ay parang replika ng mundo natin dito. Mas gloomy lang. May mga katulad siyang natrap din doon. May ilan na rin siyang nakilala na katulad niyang naranasan. Na nagising na lang na may nakatingin sa kanilang kamukha nila at pinilit na pumasok sila sa portal. Malakas ang kutob ni Lola na napalitan ng magulang niya at si Elvira
sa araw ng binyag ni Auntie Jasmine. Pagkatapos kasi ng binyag, ipinamana na sa kanya yung bahay at lupa at umalis na ang nanay at tatay niya kasama si Elvira. Yung isang nakausap ni Lola, ang sabi sa kanya, hindi basta-basta nakakapanggaya ng mukha ang mga nilalang sa dimensyon na yun. Matagal daw. Kasi nung dumating siya doon, yung nakausap ni Lola, naglakas loob siyang maglibot. At may nakita siyang kubo na ang nasa loob ay mga basag-basag na estatwa. Sa tingin niya, gawa sa putik ang katawan ng mga nanggagaya, na wala silang sariling katawan. Parang kamalayan lang sila. 2009 nang huli naming marinig si Lola sa kabila. Nagpaalam siya sa amin isang araw. Sabi niya masama ang pakiramdam niya. Baka raw hindi na muna siya makikipag-usap sa amin. Ipapahinga niya. Nag-aalala kaming lahat noon. Kasi mag-isa si Lola dun eh. Hindi namin sigurado kung may dumadalaw ba sa kanya doon na kapwa niya tao. Parang pinipiga ang puso namin ng 3 araw na hindi pa rin namin ulit nakakausap si Lola. Tapos umiiyak si Lolo na tumawag sa bahay. Pinapapunta niya ako sa kanila. Pagdating ko, pati si Uncle umiiyak na. Andun na rin sila Ate Kayla. Ang kwento ni Lolo, nang nakaraang gabi, narinig niya si Lola na nagpapaalam sa kanya. Umuubo-ubo pa raw. Parang hirap magsalita. Sabi ni Lola aalis na siya. Mauuna na siya kay Lolo. Huwag daw dapat malungkot si Lolo pag hindi na siya maririnig nito. Mabuhay pa rin daw dapat siya para sa mga anak nila at kaming mga apo nila. Nagpaalam si Lola kay Lolo. Yung huling lakas niya, inipon niya para magawa niya yun. Tinupad ni Lolo yung gusto ni Lola. Hanggang ngayon malakas pa siya. Malakatnis ever din pa nga na lagi nagvo-volunteer para mag-alaga ng anak nila Ate Kayla. Mga apo niya sa tuhod. Katulad ko naman si Uncle James, walang balak magkapamilya. Magiging fur daddies na lang kami. Mahirap din kasing mapanatag eh. Lalo at alam mong anytime, baka may portal na bago. Hindi ko kayang makatulog sa gabi pag may anak ako na pwedeng makuha ng mga nasa kabila. May ipapayo ko sa inyong lahat. Kung ayaw ng alaga nyo sa isang lugar, sumunod kayo. Ilang beses na bang napatunayan na mas sensitive sila sa ating mga tao?